Noong gabi ng Agosto 14, isang anino ang mabilis na gumalaw sa tahimik na tubig ng Dagat Caspian. Dala ang misyon na guluhin ang supply ng militar ng Russia. Ito ang drone ng Ukraine na Lyuty, isang suicide drone na inilunsad mula sa isang lihim na base na nagtatarget sa karkamentong barko ng Russia na Olya-4. Ang barko na may bigat na 5,500 tonelada, haba na 121.5 metro, lapad na 13 metro at lalim na 4 metro at kalahati ay nagdadala ng mahahalagang kargamento, mga bahagi para sa mga drone na Shahed 136, mga baril na 152 mm at mga piyesa ng jet engine mula sa daungan ng Bandar Anzali sa Iran patungong Makhachkala, Russia. Hindi lamang ito isang matapang na pag-atake, ito ang malakas na pahayag ng Ukraine na walang linya ng supply ng Russia kahit sa teritoryong kontrolado ng Moscow ang ligtas. Ang mga sumunod na pangyayari ay nagpapakita kung bakit hindi dapat maliitin ng Russia ang determinasyon ng Kiev. Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na ngayon ay nasa ikatlong taon ay naging isang labanan ng tibay, pagbabago at estratehiya. Para sa Russia, ang supply ng mga drone na Shahed 136 mula sa Iran ay naging mahalaga para sa mga malalayong pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya at sibilyan ng Ukraine. Ang Shahed 136 na may saklaw na 2,400 at 977 kilometro, pinakamabilis na bilis na 185 kilometro bawat oras, 50 kilong pampasabog na warhead at gabay ng GPS/INS ay isang murang sandata na nagbibigay daan sa Russia na tamaan ang mga estratehikong target ng tumpak nang hindi nanganganib ang mga piloto o mamahaling eroplano. Ang Shahed 136 na pinapagana ng isang MD-550 na makina na may bigat na 200 kilo at kayang yumipad ng 12 oras ay isang patuloy na banta sa depensa ng himpapawid ng Ukraine. Upang putulin ang linyang ito ng supply, maingat na sinusubaybayan ng Defense Intelligence Agency ng Ukraine, HUR, ang mga ruta ng logistic ng Russia mula sa mga daungan ng Iran sa kabila ng Dagat Caspian patungo sa mga pasilidad ng produksyon tulad ng Alabuga Special Economic Zone kung saan ginagawa ang mga drone na Shahed 136. Ilang buwan bago ang pag-atake, nakolekta ng HUR ang detalyadong impormasyon tungkol sa mga operasyon ng Russia sa Dagat Caspian. Ang mga satellite imagery mula sa mga kaalyado sa kanluran kasabay ng mga hindi maingat na post sa X mula sa mga mandaragat at manggagawa sa daungan ay nagpakita na ang Olya-4 ay kabilang sa iilang kargamentong barko na regular na dumadaan sa rutang ito. Dahil sa kakulangan ng advanced na depensa sa himpapawid, ang Olya-4 ay umaasa lamang sa simpleng maritime radar at iilang 12.7 mm na machine gun na hindi sapat laban sa modernong banta. Ang Russia na may kumpiyansa sa seguridad ng Dagat Caspian dahil sa Caspian Flotilla at mga sistemang SR Baratos sa Makhachkala at Astrakhan ay itinuring ang rehiyon na hindi maabot, kaya naging perpektong target ang Olya-4 para sa isang sorpresang pag-atake. Sa isang lihim na base sa Donetsk, naghanda ang ikasiyam na Special Operations Brigade para sa aksyon. Itinago sa isang liblib na mabundok na lugar, ang base ay natakpan ng camouflage netting at mga sistemang pang-electronic warfare upang maiwasan ang pagtuklas ng Russia. Ang mga TARP na lumalaban sa infrared ay tumikip sa mga silungan at ang mga Krasuka-4 radar jammer ay inilagay upang iligaw ang mga reconnaissance aircraft ng Russia. Ang mga inhenyero at espesyalista sa UAV ay walang tigil na nagtrabaho sa isang naayos na bodega, sinusubok at pinoprograma ang Lyuty, isang lokal na ginawang suicide drone na may kahangahangang specs.
saklaw na 977 kilometro, bilis na 150 kilometro bawat oras, 40 kilong warhead at sistemang GPS/INS na lumalaban sa jamming. May bigat na 125 kilo, pinapagana ng isang 10 kilowatt na electric motor na may 13 metro at kalahating haba ng pakpak at gawa sa mga composite na materyales na sumisipsip ng radar. Ang Lute ay may radar cross-section na mas mababa sa 37 sentimetro kwadrado. Ang remote control system nito na konektado sa satellite ay nagbigay daan sa mga operador na subaybayan at ayusin ang landas ng paglipad nito sa real-time mula sa daan-daan kilometro ang layo. Ang 12 miyembro ng Special Operations Team ay nahati sa 3 grupo. Isang technical na grupo na naghahanda ng UAV, isang intelligence unit na nagsusuri ng satellite data upang hanapin ang OLIA-4, at isang electronic warfare unit na handang kontrahin ang mga pagtatangka ng Russia sa jamming. Sa loob ng 72 oras bago ang pag-atake, nagtrabaho sila sa ilalim ng matinding presyon gamit ang mga dim na pulang LED na ilaw upang maiwasan ang pagtuklas mula sa himpapawid. Gumamit ang technical na team ng mga industrial computer na may flight simulation software upang subukin ang Lute. Tinitiyak na kaya nitong mag-navigate sa masamang panahon, kabilang ang 53 kilometro bawat oras na hangin at makapal na hamog. Pinograma nila ang isang komplikadong landas ng paglipad mula sa Donetsk, dumaan sa bundok Caucasus, nagliligid sa mga lugar na may manipis na radar sa timog ng Russia at lumalapit sa OLIA-4 mula sa hilagang kanluran kung saan pinakamahina ang mga depensa sa baybayin ng Russia. Ang intelligence unit, gamit ang satellite data mula sa NATO, ay natukoy ang lokasyon ng OLIA-4 noong umaga ng Agosto 14. Ang mataas na resolusyon ng imagery mula sa mga satellite na Sentinel-2 at Maxar ay nagpakita na ang barko ay nakadaong sa Bandar Anzali, puno ng mga container, kabilang ang 10 naglalaman ng mga bahagi ng Shahed 136 at 8 na may mga baril na 152 mm. Ang barko ay nakatakdang umalis ng alas 6 ng gabi sa lokal na oras, malapit sa Makachkala, pagsapit ng madaling araw ng Agosto 15. Natukoy din ng team ang isang Russian Buyan M-class corvette na 50 kilometro ang layo, masyadong malayo para makialam sa tamang oras. Naghanda ang electronic warfare unit ng mga countermeasure, kabilang ang lokal na jamming, upang guluhin ang maritime radar ng OLIA-4 kung maaga itong matuklasan, at naglunsad ng isang decoy signal na ginagaya ang isang bangkang pangisda upang lituhin ang anumang radar na nagsascan. Sa alas 10 ng gabi sa lokal na oras ng Agosto 14, natapos ang mga paghanda. Sa dilim, isang naayos na truck ang dumating sa isang clearing malapit sa base, dala ang Lute sa isang mobile launch platform. Ang stainless steel launcher na may mga hydraulic system ay nagbigay daan sa paglunsad sa loob ng 5 minuto. Ginawa ng mga teknisyan ang huling pagsusuri, ina-update ang guidance system ng Lute gamit ang pinakabagong coordinate ng OLIA-4 sa pamamagitan ng isang AES-256 na naka-encrypt na military laptop at Starlink satellite link. Ang electric motor ng Lute ay mahinang umugong habang ito ay inilunsad, nawala sa gabi patungong dagat Caspian, mahigit 800 kilometro ang layo. Sa control room, isang malaking screen ang nagpakita ng landas ng paglipad ng Lute sa pamamagitan ng satellite feed. Ang mga opisyal ay tensyonado habang sinusubaybayan ang bawat galaw ng UAV. Ang custom na graphical interface ay nagpakita ng real-time na coordinate, bilis, altitude at antas ng baterya na may signal delay na mas mababa sa kalahating segundo.
Ginamit ng landas ng paglipad ang magaspang na lupain ng bundok Caucasus kung saan manipis ang saklaw ng radar ng Russia. Ang Lyuty ay nag-navigate sa makitid na mga lambak malapit sa Gudermes at Khasavyurt gamit ang lupain upang itago ang mga signal ng radar at iniiwasan ang mga site ng S-400 sa Grozny sa pamamagitan ng pagpapanatili ng 50 kilometro na buffer. Ang GPS/INS system nito kasabay ng preloaded na mga mapa ng lupain ay patuloy na nag-aayos, pinapanatili ang katupakan sa masamang panahon na may 35 kilometro bawat oras na hangin at hamog. Sa susunod na 5 oras, ang Lyuty ay nag-cruise sa 150 kilometro bawat oras, dumadaan sa Ukraine, Russia at rehiyon ng Dagat Caspian. Sinusubaybayan ng Electronic Warfare Team ang mga radar frequency ng Russia, handang i-activate ang mga jammer kung may nakitang anomalya. Isang mahinang radar signal mula sa isang S-300 site malapit sa Derbent ay napansin, ngunit itinuring na masyadong mahina para malak ang Lyuty. Ang radar-absorbing na balat ng UAV at mababang altitude na paglipad ay nakatulong upang maiwasan ang malaking pagtuklas. Sa paglapit sa Dagat Caspian sa alas 2:30 ng madaling araw sa lokal na oras, ang Lyuty ay pumasok sa attack mode, bumaba sa 30 metro para sa huling lapit. Sa loob ng Olya 4, kampante ang mga tripulante. Gumagalaw sa 18 kilometro bawat oras sa tahimik na tubig, ang barko ay nagdadala ng mga container na puno ng mga bahagi ng Shahed 136, mga airframe, guidance system at nasusunog na gasolina, kasabay ng mga baril na 152 mm. Ang bawat container ng Shahed 136 ay naglalaman ng halos 50 set ng bahagi, kabilang ang mga composite na pakpak, GPS module at 37 litrong tangke ng gasolina, sapat para sa 50 kompletong drone. Ang radar ng barko, ang Foruno FAR 2117 na dinisenyo para sa pag-iwas sa banggaan, ay hindi makita ng maliliit at mababang lipad na target tulad ng Lyuty. Sa halos 20 tripulante na hindi sanay sa labanan, walang nag-akalang magkakaroon ng pag-atake sa ligtas na likuran ng Russia. Sa alas 3:15 ng madaling araw sa lokal na oras, lumitaw ang Lyuty sa abot tanaw, dumudulas sa 30 metro sa ibabaw ng tubig. Ang infrared camera nito na may resolusyon na 1280 pixels ay nagbigay ng malinaw na larawan ng Olya 4 sa dilim na nagbigay daan sa tumpak na pagsasaayos ng kurso. Nakita ng radar ng barko ang isang bagay sa 5 kilometro ngunit hindi ito agad natukoy. Ang kapitan, isang batikang mandaragat, ay nag-utos ng pagsusuri, ngunit bago makatugon ang mga tripulante, ang Lyuty ay bumilis sa 181.5 kilometro bawat oras, sumisid patungo sa pangunahing cargo hold. Ang radar-absorbing na balat nito ay nagpapanatili ng halos hindi nakikita hanggang sa huling segundo, at ang mga magaan na machine gun ng barko ay hindi nakasagot sa tamang oras. Sa control room ng Ukraine, hinintay ng mga opisyal ang huling yugto ng Lyuty ng may hawak na hininga. Ang infrared camera at GPS ng UAV ay nakalock sa isang sentral na container na natukoy ng intelligence bilang naglalaman ng mga bahagi ng Shahed 136. Minarkahan bilang IRN 136-04, naglalaman ito ng mga critical na bahagi tulad ng flight control system at warhead na nagkakahalaga ng 67 milyong piso. Sa alas 3:17 ng madaling araw, tumama ang Lyuty sa container na nagpapasabog ng 40 kilong warhead nito. Ang unang pagsabog ay gumawa ng 3 metrong butas sa starboard side ng barko. Ang apoy mula sa gasolina ng Shahed 136 na umabot sa 1,202 grado Celsius ay kumalat sa mga kalapit na container na nagdulot ng chain reaction.
Ang mga pangalawang pagsabog mula sa mga baril na 152 mm, bawat isa ay may 7 kilong TNT equivalent at gasolina ng Shahed On-36 ay niyanig ang Olya 4. Ang mga pagsabog ay sumira sa 4 pang container at isang malaking fireball ang nagtilaw sa gabi na nakikita mula sa malayo. Nagmadali ang mga tripulante na maglunsad ng mga lifeboat, ngulit ang barko ay humilig sa starboard habang ang tubig dagat ay bumuhos sa butas sa 500 litro bawat segundo. Nawalan ng buoyancy ang Olya 4 sa loob ng 10 minuto. Ang mga container ay napunit, nagkalat ang mga labi at makapal na itim na usok ang bumalot sa lugar. Sa loob ng 15 minuto, nagsimulang lumubog ang barko. Ang bow nito ay bumaba sa ibaba ng tubig. Habang lumulubog ang Olya 4, ang ilang tripulante ay tumalon sa 12 gradong Celsius na tubig. Ngunit ang mga lumulutang na labi at malamig na temperatura ay nagpahirap sa pagsisikap sa kaligtasan. 8 lamang sa 20 tripulante ang naiulat na nailigtas ng isang barkong Ruso pagkatapos ng 2 oras. Sa base ng Ukraine, ang satellite imagery mula sa isang reconnaissance UAV ng isang kaalyado sa rehiyon, posibleng mula sa Georgia o Azerbaijan, ay nakunan ang pagsabog. Nagdiwang ang kuponan ng Ukraine, bagaman may pag-iingat. Patuloy na sinusubaybayan ng Electronic Warfare Unit ang mga frequency ng Russia para sa mga palatandaan na natuklasan ang Lyuty bago ang pag-atake. Walang signal na nagpahiwatig na nakita ng Russia ang UAV, salamat sa mababang altitude na taktika at stealth technology nito. Sa 3:35 ng madaling araw, lumubog ang Olya 4 sa lalim na 200 metro ng dagat Caspian na nag-iwan ng debris field sa ibabaw. Ang kargamento na nagkakahalaga ng milyon-milyon, kabilang ang 500 set ng bahagi ng Shahed 136, produksyon ng 3 buwan sa Alabuga, at 1,000 baril na 152 mm ay nasira na makabuluhang nakagambala sa mga kampanya ng airstrike ng Russia. Kumalat ang balita ng pag-atake sa X na kinumpirma ng mga account ng Ukraine at mga obserbador sa rehiyon. Isang maikling video, malamang mula sa isang reconnaissance UAV, ay naging viral sa X na nagpapakita ng pagsabog at paglubog ng Olya 4 na nagpatibay sa tagumpay ng Ukraine. Ang Russia na mahigpit na kumokontrol sa impormasyon ay walang opisyal na pahayag. Gayunpaman, ang mga post sa X mula sa mga pro-Russian account tulad ng @CaspianWatch ay nagpakita ng pagkabigla at galit. Pinataas ng Caspian Flotilla ang mga patrol at naglunsad ng karagdagang mga Gepard-class frigate upang protektahan ang natitirang mga ruta. Ang mga hindi opisyal na mapagkukunan ay nagmungkahi na siyasatin ng Russia, ngunit ang dagok sa logistic ng Caspian ay hindi maikaila. Sa pagkawala ng Olya 4, naharap ang Russia sa mas mahal na alternatibo tulad ng Il-76 air transport o pinahusay na seguridad para sa mga barko tulad ng Olya 5 at Volga 12 na may mga sistemang Panzer S-1 na nagpapataas ng mga gastos sa operasyon ng 30%. Ang pag-atake ay may malalim na estratehikong implikasyon. Ang Shahed 136 na may katumpakan at mababang gastos ay sentral sa mga pag-atake ng Russia sa infrastruktura ng Ukraine. Ang pagsira sa mga bahagi nito ay nakagambala sa produksyon sa mga pabrika ng Russia na umaasa sa mga pyesa mula sa Iran. Ang bawat Shahed 136 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,000,000 piso at ang pagkawala ng 500 set ay nagdulot ng hindi bababa sa 567 milyong piso sa direktang pagkalugi, kasabay ng mga hindi direktang gastos mula sa nahintong produksyon.
Ang pag-atake ng Ukraine ay nagpahiwatig na walang target kahit sa malalim na likuran ng Russia ang hindi maabot. Ang tagumpay ay may mga panganib. Maaaring gumanti ang Russia ng mas matinding pag-atake ng UAV sa Ukraine o palakasin ang mga depensa sa Dagat Caspian na may karagdagang mga sistemang S-400 na nagpapakomplika sa mga hinaharap na operasyon ng Ukraine. Maaari ring dagdagan ng Russia ang mga patrol ng Su-30SM mula sa Astrakhan na nagpapataas ng panganib sa pagtuklas para sa mga UAV ng Ukraine. Maaaring isecure ng Iran ang mga hinaharap na padala gamit ang mga Mudge-class escort o ilipat sa mga ruta sa lupa sa pamamagitan ng Turkmenistan, bagaman mas mahaba at mas mahina. Sa base ng Donetsk, tahimik na bumalik ang kupunan, iniiwasan ang malalaking pagdiriwang. Alam nila na malayo pa ang katapusan ng digmaan at ang bawat tagumpay ay isang maliit na hakbang sa mas malaking pakikibaka. Gayunpaman, ang paglubog ng Olya 4 ay nagmarka ng isang hindi malilimutang milestone na nagpakita ng katapangan at pagkamapanlika ng Ukraine. Habang pinapatay ng koponan sa Donetsk ang kanilang mga control screen, naintindihan nila na ang pag-atake sa Olya 4 ay isa lamang galaw sa mas malaking larong chess. Patuloy na nagpapatakbo ang Russia ng mga barko tulad ng 6,600 na araang toneladang Volga 12 at ang mas maayos na Olya 5. At magpapatuloy ang Iran sa pagsuplay ng mga bahagi ng Shahed 136. Ngunit sa sandaling iyon, nakamit ng Ukraine ang isang critical na panalo, parehong material at moral na nagpapatunay na ang abot ng Kyiv ay umaabot sa malalim na teritoryo ng kaaway. Ang pag-atake sa Olya 4 ay nagbukas ng bagong kabanata sa digmaan. Ang Ukraine, sa kabila ng limitadong mapagkukunan, ay nagpakita ng kakayahan malayuan gamit ang sariling teknolohiya at intelligence ng mga kaalyado. Ang HUR ay nagpaplano na ngayon ng mga katulad na pag-atake sa mga storage site ng Makhachkala at mga rail link mula sa Iran sa pamamagitan ng Azerbaijan. Ang Russia na may higit na lakas ng militar ay hindi mananahimik. Alam ng mga opisyal ng Ukraine na maaaring palakasin ng Moscow ang Dagat Caspian ng mga 96L6E radar at Tor-N2 missile sa baybayin o gumanti ng mas matinding pag-atake tulad ng mga Kaliber cruise missile mula sa Caspian Flotilla na nagtatarget sa Kyiv o infrastruktura ng enerhiya ng Odessa. Gayunpaman, sa madilim na gabi ng Caspian, ang liwanag ng pagsabog ng Olya 4 ay nagpadala ng malinaw na mensahe: hindi susuko ang Ukraine. Sana ay nagbigay ang ulat na ito ng detalyadong pagtingin sa katapangan at determinasyon ng Ukraine sa pagtatanggol sa kanilang bayan. Kung nakita mong nakakaengganyo ang kwentong ito, mangyaring ibahagi at iwan ang iyong mga saloobin sa mga komento. Salamat sa pagsali sa amin at inaasahan naming magbahagi ng higit pang mga kwento sa lalong madaling panahon.